Bakit ko po ina-announce na pumunta po tayo doon sa ating church? Kasi po hindi po tayo pare-pareho ng pagpunta, no? Pag-attend, minsan po madami, minsan po kukonti, minsan naman po kalahati, no? So, ngayon pong darating po na Tuesday ng gabi, ayan po yung mga anak nila Christine, okay? Mga bata. Ngayon pong darating na Tuesday ay pupunta ho kaming airport na again kasi pupunta na naman po ulit kami sa mission trip sa Davao na naman po kami at yung pinakita ko po sa inyong mapa, doon kami sa kabilang dulo ng pinuntahan namin. So pray for us, Pastor Randel, ating head minister, ang ating pong church, denominational treasurer po ay si Reverend Reynaldo Morales ng Zion, Pangasinan. At yung lingkod po at maging si Pastor Rico. Kaya po kami ni Pastor Rico laging kasama pag Mindanao kasi po we can speak their dialect. Kaya po namin magsalita ng Cebuano, waray-waray, at kuminsan po pinaghahalo-halo po. At i-interpret po namin yung mga sinasabi nila. Pero higit sa lahat po yung relationship na meron po tayo. So, we ask for your prayer. We ask na ingatan po kami ng Panginoon. Wala pong magkasakit. At higit sa lahat po, magkaroon po ng matinding impact yung ministry po natin sa kabuang Zion. Now, I want you to know na ang Zion po, Baliwag, hindi po tayo nakakulob lang dito sa church natin. That's why we do church planting. Bakit hindi po tayo pang dito lang sa Baliwag? And then ang ministry po natin at participation, hindi lang po pang Baliwag din. We also care sa needs at concern po ng national, kahit po yung nasa Luzon, Visayas, Mindanao. So that's why we believe that you and I can be a partner, destiny helper, a part para po sa ministry na to. So you can pray for us. You can also help in any way you can in terms of prayer and even provision po para po sa lakad at sa ministry na to. Ngayong umaga na to, meron po akong tanong sa inyo para sa pang-8 na choice. Tingin nga po kayo doon sa banda ni Ate Unity. Okay? Tingin po kayo sa kanya. Ano po nakikita nyo sa kanya? Okay. Ang nakikita nyo po sa kanya, yung 8 pong choice. Hindi po siya ang sinasabi ko pong tingnan nyo ha. Yung pong 8 choice na nasa likod niya. Ayan. Ma'am, yung pong 8 choice na yan po yung dinaanan natin for almost 2.5 months. No? Parang ganun po ang tagal dahil may anniversary po tayo. So nandyan yung admitting choice, getting help choice, letting go choice, coming clean. Last Sunday, pinag-aralan natin yung growth choice, di ba? Na-miss ko pong ituro sa inyo last Sunday na mahalaga po yung paglilinis ng bahay. Ito pong ginawa natin last Sunday, naglilinis na po tayo. Pero this time, hindi na tayo basta naglilinis. Nilalagay na po natin lahat ng dumi, lahat ng mga kalat, lahat ng mga unnecessary. Nakapanood mo po ba kayo sa TV patungkol po sa mga issue po ng hoarders? Ang hoarders po, ito yung mga nag-iipon ng mga gamit na hindi na dapat iniipon, tinatapon na. Meron po akong napanood. Of course, it's a challenge. We don't judge them. We pray for them na yung buong bahay nila, wala na pong espasyo. Bakit? Mula pagkabata, lahat ng mga gamit na binibili niya sa labas, sa mall, ay iniipon niya, iniimpok niya hanggang dumating yung time, hindi na sila makadaan. Hindi nila alam kung nasaan po yung kawali, nasaan yung sapatos, nasaan yung cellphone, bakit? Natakpan na po. No? So, in spiritual sense po, meron po tayong mga bagay na unnecessary na po sa buhay, na kung minsan po nililigpit natin, pero hindi naman natin iniimpake para itapon na, isuko na talaga kay Lord. So that's why, ito pong panghuli po na choice at kasama po yung last Sunday, maintaining momentum, the growth choice, ay napakahalaga po na talagang saliksikin na po natin sa bahay, ano po yung mga unnecessary things, sa buhay din po natin, house cleaning choice, para isuko na po talaga natin kay Lord at hindi na po bumalik-balik pa. Meron daw pong 3 uri ng tagalinis, yung pong minsanang titingnan, yung dumi, dadaanan lang. Yung iba naman po ay daily cleaners, yung iba naman po ay annual cleaners. Yung 3 na yon mahalaga po sa ating evaluation o paglilinis sa buhay. Because pagkatapos po ng campaign na ito, may possibility po na bumalik tayo sa tinatawag nating relapse o pagbabalik sa dating gawi. Pakinggan niyo po yung message last Sunday. So importante po yung maya't maya po chinecheck natin, may mali na naman bang bumabalik sa buhay ko? Pangalawa, importante yung daily confession or daily cleaning. At pangatlo po, importante yung annual evaluation. Sino po dito nanonood sa Netflix? May Netflix account. Taas nga po kamay. Okay? So, huwag ko kayo mag-alala. Hindi kayo may impyerno pag kayo po ay nagdanood ng Netflix. Nanonood ako ng Netflix. Isa sa mare-recommend ko po sa inyo na series. I don't know kung napanood nyo na po ito.
Okay? Ay yung panoorin nyo po ito mamaya. Pwede nyo pong i-subscribe, pwede nyo i-download lahat ng episodes. Sulit po, hindi ho kayo manghihinayang. Yung isang Netflix special po na original nila na Maids. Sino po nakapanood ng Maids dito? Maids. Panoorin nyo po, napakaganda. This is a true to life story ng isang batang nanay na nagkaroon ng problema, nag-away sila mag-asawa, si Alex, saka si Sean. Si Sean po is struggling po sa alcohol, and because meron siyang addiction sa alcohol, yung kanyang anger na itatapon po niya sa kanilang pamilya. Hanggang dumating yung time, they live in a trailer truck. Trailer truck is yung po yung parang container na nakakabit sa van. Talagang hirap na hirap sila. And then dumating yung time, nasasaktan na si Alex. Kinukwento ko na, hindi nyo napapanoorin. No? Meron silang anak na, ang pangalan si Maddie. Umalis si Alex, ang dala niyang pera, siguro sa pera natin, baka 100 pesos. At hindi niya alam kung saan siya pupunta. At hindi pa siya nakakapagtapos ng pag-aaral, so she decided na pumasok sa pagiging maid. Puno ng comedy, puno ng adventure, meron ding romance, pero higit sa lahat doon, sa dulo po, nakagraduate po siya doon sa Montana College. Sa US kasi mayroong tinatawag na student loan na pwede kang mag-loan habang nag-aaral ka, pero pagka-graduate mo, babayaran mo yon. Sana meron din sa atin dito, no? Yung maglo-loan ka tapos di ka papasok, pupunta ka lang pala sa computer shop. Hindi po. Panoorin niyo po. Kaya ko lang po naalala yung maids na yon, kasi yung maid po, yun po yung tumutukoy po sa kwento po ng topic natin last Sunday, na 3 uri ng naglilinis. Doon niyo po makikita kung gaano po kahalaga at kalaking bagay po yung pag-recover sa poverty, sa wrong relationship, maging sa addiction, para maabot mo yung pangarap mo sa ating Panginoon. Now, meron pa akong tanong sa inyo ngayong umaga na to. Sa life healing choices po natin, pinag-aralan po natin na mahalaga yung pagpili para gumaling po tayo. Of course, gusto ni Lord na gumaling tayo, pero ang tanong po doon ay, gusto ba nating gumaling? Okay, pakita nga po natin yung picture ng life healing choices. Ito po actually ay isang libro. Wala ho tayong access nan, wala tayong pambili. Ito po ay sinulat ni John Baker at forward po ni Rick Warren na kanyang pastor. Napakahusay po. Ginamit ng CCF, ginamit ng ibang mga simbahan, at ginagamit din po natin ngayon. Pero ang tanong po sa panghuli pong choice, ngayong ngayong umaga na to ay, how do you know if you are getting close to your healing and recovery? Paano mo malalaman kung ikaw'y malapit na at papalapit na sa pagbabago sa buhay mo? Ikaw ba'y nakaka-recover na ba talaga? Ikaw ba'y nababawasan na yung galit, yung sama ng loob, yung pagsigaw, yung pagiging mainipin, yung nagagalit ka lagi sa traffic, mga bagay na gusto natin makarecover. How do you know kung nakapagpatawad ka na? How do you know kung naiiwasan mo na mag-isip ng mga negative lagi? Yung pong overthinking, how do you know? Ito yung tatawag nating freedom from our hurts, hang-ups, and habits. So, may tanong po ako sa inyo. Paano mo malalaman kung nagbago ka na? Paano mo malalaman that you are getting close to the road of recovery? In all aspects of life, ano man po yung gusto natin baguhin? Financial, physical, emotional, spiritual, or relational. Ang sagot po mga kapatid is this. Isa sa proof o katibayan that you are truly recovering is when you begin to focus outside of yourself. Ang isang katibayan na ikaw ay malapit na at papalapit ka na sa iyong pagbabago at recovery, hindi ka na nagiging selfish. Hindi na ito patungkol sa need mo, sa kung sino ang dapat mag-care sa iyo, mag-pray sa iyo, kundi you start to focus on thinking and looking at other people outside yourself. When you stop being absorbed with your needs, your hurts, and your problems. So possibly, nandiyan pa rin yung problema, lumalabas-labas pa rin. Pero kung titingnan po natin, mararealize mo, parang may challenge, may change na nga na nagbabago. Sino po dito, nung childhood mo, favorite mo yung PNE? Ano ba yung PNE, Pastor? Parokya ni Edgar. Taas nga pong kamay. Hindi rin po masama yun. Kung kayo po yung nakikinig ng parokya ni Edgar.
Okay? Favorite, sino? Anong pa nga favorite yung kanta sa parokya ni Edgar? Buloy, ano pa ba? Bugoy, hindi. Ha? Harana, gitara, ano pa ba? Santana. Marami po mga kanta sa parokya ni Edgar, di ba? Si Chito Miranda, nung napangasawa niya si Neri Colmenares, hindi po. Si Neri, okay, nagkaanak po sila. Alam niyo po ba, hindi ko siya pinopromote, of course, hindi ko siya ini-endorse sa inyo. Pero nakita ko po, ang laki po ng nagagawa ng pamilya. Meron po siyang isang post, minsan sabi niya, si Jay po, best friend po niya, taga-Kamikasi po yun eh. Hindi na ako makakasama sa jamming nyo. Hindi na ako pwedeng magpagabi at magpaumaga. Kailangan kong umuwi. Napagalitan ko kasi yung panganay ko, nagigilty ako, kailangan ko siyang kausapin. Tapos dun sa post, isa sa pinaka-favorite ko po, pag may nakikita ko magandang post, binabasa ko yung mga comments. Doon ako natututo eh. Ang dami nun. Minsan, 1K comments. Pero may napupulot ako maganda. Sabi ko doon, may nagtanong sa kanya, Chito, paano ka nag-quit sa smoking, sa paninigarilyo? Alam mo, sabi niya, simple lang. Sinabi ko sa sarili ko, tama na, hindi na pwede. Sabi niya, sino at anong motivation mo? Ang motivation ko, yung pamilya at anak ko. I want to be healthy. I want to grow with them. And I want to see them in the future. Ito po, hindi po to Christian. Hindi po ito believer na visible po talaga. Pero I believe na naniniwala siya sa Diyos. Pero can you imagine po, no, may nagtanong sa kanya, ganun lang po kadali mag-quit sa smoking mo. Wala bang relapse? Wala ba yung withdrawal na bumabalik-balik ka? Sabi niya, bro, meron. Pero lagi kong pinapaalala sa sarili ko, hindi para sa akin ang pagbabago na to, para sa pamilya ko. Remember yung sinabi ko sa inyo last Sunday, na ang pinaka-the best na regalo mo sa iyong mahal sa buhay ay ang pagbabago mo at pagbabago ko. Amen? Sabihin mo nga sa katabi mo, kung kaya ni Chito, kaya mo. Amen? Amen po ba doon? So, when you start and when you begin to focus outside of yourself, you know that you are getting close to your recovery. Pinag-aralan natin sa unang araw o unang linggo ng ating Life Healing Choices that healing is a choice, healing happens best in community, healing is God's promised covenant. Pinangako na ng Diyos yan eh. Bakit tayo magda-doubt kung tayo'y gagaling ba? Hindi po eh. Gusto po ni Lord talaga na gumaling. One time, meron siyang kinausap na isang may sakit. Sabi niya, gusto mo bang gumaling? So gusto ni Lord na gumaling tayo. Pero yung gusto ko pong patukuyan po natin ngayong umaga na to is, your healing journey is your ministry contribution to other people. Ang iyong paglalakbay patungo sa iyong kagalingan at recovery ay ang iyong ministeryo at tulong at ambag sa mga taong may pinagdadaanan din na kapareho mo. So ang choice 8 at last healing choice is recycling pain. Pag sinabing recycling pain, yung pangit, yung basura na sa tingin ng iba, pwede pang magamit. At alam nyo, sa kamay ng ating Panginoon, hindi ka basura eh. You're not a trash, you're a treasure. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, you're not a trash, you're a treasure. Okay? Pwedeng ang tingin ng ibang mga tao sa iyo ay palpak, failure, pero sila lang po nagsabi nun. Pero hindi ikaw iyon. Bakit? Sapagkat sa paningin ng ating Panginoon, God can turn a trash into a treasure. Pwede kang gawin ng Panginoon na somebody mula po sa pagiging nobody. At dahil po dyan, because God can recycle our pain, may part po tayo. Dahil pag wala tayong participation, hindi tayo pwedeng baguhin ni Lord. Alam niyo po, isang bagay na natutunan ko sa Diyos, si Lord gentleman. Hindi siya namimilit. Lahat ng pangako, lahat ng kabutihan at pagbabago, nasa Diyos pero ikaw ang pipili. At ikaw ang magbibigay ng pahintulot sa ating Lord kung gagawin ba niya ito sa buhay mo. So when it happens, you have now the opportunity to share your testimony. Ang mga pastor, ang mga lingkod ng Panginoon, maging yung mga nakikita nyo umaakyat dito sa taas, ay hindi po perpekto, hindi po walang dungis ang buhay, kundi
Sa kabila po ng kanilang kahinaan at kapalpakan at kasalanan, binago, nilinis po ng ating Panginoon. That's why we were able to share our bad stories in the past, not because we're proud of it, but because God already healed and redeemed it. Binago na po ng ating Diyos yun. Amen? So ang hearing choice po, o ang sharing choice, ay nagsasabi na ganito. Pwede po bang basahin natin na malakas? I yield myself to God to be used. Everybody say yield. Ano yung sabihin ng yield? Nagpapasakop ka. Isinusuko mo sa Diyos ang karapatan mo na pigilan o bumalik sa dating buhay o maghiganti o bumalik sa bisyo. Bakit? Kasi gusto mong magpagamit sa ating Panginoon para dalhin ang mabuting balita sa pamamagitan ng buhay po natin. Now, some of us here ay hindi pwedeng maging pastor o hindi maging pastor. But that's okay. Hindi po hinihingi ni Lord na maging pastor po tayo, maging cell leader tayo. Ang hinihingi ni Lord, magpatotoo po tayo sa ginawa niya at ginagawa niya sa ating mga buhay. Amen? Now, your greatest contribution to this world, your greatest ministry will never be found in your strength. Shocker po ito, but in your weakness. Ang pinakamatinding ambag o maitutulong mo sa iyong kapwa, hindi sa galing at husay na meron ka, kundi doon sa iyong kahinaan. Wow, why, Pastor? Because hindi lahat ng tao nakaka-relate sa strength. Halimbawa, pag sinabi mo, alam mo, yaman namin eh. Alam mo, pinapanood ko kagabi meron daw pong, yung The Chewy show po, Chewy nga ba yung tawag doon? No? Kumain po siya ng tig 99 steak, 99 pesos. Kumain po siya ng tig 599 steak. Pero ito matindi. Kumain po siya ng 6,099 steak. Sabi, pambihira, budget na yun ah. Kinain mo lang sa steak. Pag ganun ang kinukwento, alam mo, kumain po ako sa 6,900. Walang makaka-relate yan. Anong sinasabi mo? Argentina lang kami. Pero pag kinukwento mo, kahit yung kahinaan mo, nakaka-relate yung kapwa. So kapatid, hindi po masama na ikwento yung mga pinagdaanan mong hindi maganda. Sabi mo nga sa katabi mo, it's okay not to be okay. But God does not want you to stay that way. Gusto rin naman ni Lord na hindi lang po tayo paawa effect. Gusto rin ni Lord nakaka-recover po tayo. Now, the reason kung bakit ko sinabi ito is because God never wastes pain. Hindi nagsasayang ang Diyos ng kahit anumang mga nangyari na pinahintulutan niyang mangyari sa buhay mo. He never wastes hurts or problems. Yung pinagdaanan mo dati na umiyak ka, nalungkot ka, possibly po, and I get that, nagtampo ka kay Lord, He never wastes it. Don't ever think na nasaktan ko si Lord kasi nagtampo ko sa Kanya. No, God understands how you feel, what you feel during that time. And to tell you frankly, mga kapatid, hindi nasayang yon. Yung iniyak mo, yung pinagdalamhati mo, yung nagbigay sa iyo ng kahinaan, at ayaw rin ni Lord, kung paanong hindi po sinasayang ni Lord yung pain at hurts ng ibang mga tao, and He can use that, lalo lang ayaw ni Lord na masayang yung mga pinagdaanan mo sa buhay. Hindi ko po sinasabing maging proud po tayo doon, but we must learn from it, and we must allow God to use it all for His greater glory. Now, para magawa po natin ito, balik tayo doon sa purpose ng number 8 choice. We must yield to God. We must be willing to surrender and submit to God's purpose. Kasi mga kapatid, ganito yun eh. Yung pain mo, kung walang purpose, it's just a pain. But the moment you open it up and share it to other, when you become honest, it become useful. Tingnan niyo po yung kwento ni Hayden ko. No? Of course, alam natin, pangit yung mga pinagdaanan nila, yung mga kwento po ng mga artista na binago ni Lord. Kahit po si Justin Bieber, alam niyo po ba, hindi ko sure, minsan sa internet, sino dito naniniwala? Hindi lahat talaga nasa social media, Facebook, Instagram, kailangan mong paniwalaan. Yung iba hindi totoo. They just create an issue para mapag-usapan sila at talagang magkaroon ng engagement na matindi. Did you know na ang napangasawa po ngayon ni Justin Bieber, katropa ko po yan eh, ay isang Christian. Isang Christian po. Of course, hindi po sila perfect, pero alam niyo po, sa biyaya po ng ating Panginoon,
They're trying their best po na talagang magbago sa biyaya ng ating Panginoon. At isa po sa nakatulong po kay Justin Bieber is when he committed to submit and surrender his life sa ating Diyos. Alam niyo po, kung may lalabas man pong issue kay Justin Bieber, hindi niyo siya masisisi. Bakit? Sa edad po na, I think, 11, naging superstar na siya. Yung access po ng millions of dollars at lahat ng possession, nasa kanya na. Anong mangyayari sa isang bata na hindi pa mature at hindi pa ready na humawak ng mga pagpapala? Pwedeng makasira ito sa kanya. So he resorted to addiction, he resorted to hate, anger, nagkaroon siya ng maraming tattoo, no? But this time, I believe that the Lord is helping him to recover sa biyaya ng ating Panginoon. Sabi mo nga sa katabi mo, are you willing to surrender and submit to God? So that God can use you. Amen? Now, ito po yung truth, mga kapatid. God uses ordinary people. In fact, mas magaling si Lord kumilos sa mga mahihinang kagaya mo at kagaya ko. Huwag mo mong isipin na, alam mo, ang pagsiserve kay Lord, ang pagpapatotoo para lang yan sa mga mahuhusay, magagaling, walang dungis ang buhay at perpekto at walang nangyaring masama sa kanila. Sino nagsabi sa iyo? When you look at the Bible, when you read the Bible, all of the Bible characters or great people in the Bible ay dumaan po sa matitinding pain. Pero ang kaibahan lamang po doon, ipinagamit nila at isinuko nila sa Diyos ang kanilang pain. And suddenly, their pain became a purpose. Nagkaroon ng layunin. Amen? Kilala niyo si Nick Vujicic? Yung pong walang kamay at walang paa. Nakapangasawa, pero sa kabila po ng kanyang kahinaan, marunong siya mag-toothbrush. Hallelujah. Baka po yung, talo ka pa. Talo pa tayo, no? Marunong siyang mag-swimming. At marunong po siyang mag-floating na hindi ko nga alam paano mag-floating. Lumulubog ako. Marami po siyang kayang gawin sa buhay. And he is a great motivational speaker. He is a pastor. At isang bagay po ang sinabi po niya, nothing is impossible with God. Amen? So kayang gamitin ni Lord, kung ginamit po niya si Nick Vujicic, lalo na ikaw na kumpleto yung kamay at paa. God can use you despite of your weaknesses. Amen? Palakpakan niya po natin si Lord. Kung nagdududa ka, kung ikay kayang gamitin ng Panginoon sa kabila ng iyong mga kahinaan at background, may burst ako sa iyo. So 2 Corinthians 12:9, sabi dito, si Lord po nagsasalita dito, my gracious favor is all you need. Ang kailangan mo lang talaga kasi hindi promotion, hindi endorsement ng tao, hindi po backer. Sabi niya, ang kailangan mo yung grasya ko. Because my power works best in your weaknesses. Ang charger po, kaya mahusay, magaling, at malaki ang nagagamit, malaki ang gamit, para po sa mga low-bat na cellphone. Hindi po para doon sa mga charge na 100%. Mau-overcharge eh. So now I am glad, sabi ni Apostle Paul, to boast, pwede palang magmayabang kay Lord. Sabi niya, I am glad to boast about my weaknesses so that the power of Christ may work through me. Now, alam niyo po ba mga kapatid na si Apostle Paul, napakaraming sinulat po ng mga Bible books. Sinulat po niya. Sige nga, sabayan niyo ako ng mga sinulat ni Apostle Paul. Book of Romans, Book of, simulan muna natin sa Philippians, Galatians, Ephesians, Colossians. Ano pa? 1 and 2 Thessalonians. Ano pa? Titus, 1 and 2 Timothy. Ako po, ang dami niyang sinulat. Pero alam niyo po ba na ang itsura po ni Paul, para maintindihan niyo po yung verse na to, kalbo po siya. Hindi ko nang sinasabing pangit po yung kalbo. Pero hindi lang po siya kalbo, maliit na tao. At hindi lang siya maliit na tao, meron siyang sakit sa mata. Sorry for saying this word yung mata po niya lumuluwa at nagnanana. Na habang nagsasalita po siya, tinitingnan po siguro siya ng mga tao. Sabi niya, akala ko ba lingkod ng Diyos to? Ba't may karamdaman ito? Pero hindi po na-highlight sa kanya yung kanyang karamdaman, bagkus ang na-highlight sa kanya kung paano ginamit ni Lord yung karamdaman niya para makatulong sa ibang mga tao. Mga kapatid, some of us, we are focusing on our weaknesses. We are focusing on our pain. We are focusing sa mga bagay na wala po tayo. That's why, kung minsan po hindi tayo nagagamit ng ating Diyos. Pero sabi ni Lord, ang grasya ko, ang siya kailangan mo, my powers works best in your
weakness. People are not helped by your strength. Hindi po natutulungan lahat ng tao sa iyong kalakasan. They are helped when you were honest about your weaknesses. Subukan nyo na bang pumila sa isang agency na hindi nyo po alam kung paano pumila? Kung paano magtanong sinong kakausapin. Di ba parang kang engot na parang ano bang gagawin ko dito? Para kang mapapahiya eh. And then suddenly biglang may tumapik sa'yo nagsabi, okay lang yan, pareho tayo. First time mo, ganito po ang gagawin mo dyan. When you brag about what you know, people are not helped when you do that. But when you become honest, na ako rin, dumaan din ako sa ganyan, hindi ko rin alam eh, nagkakaroon sila ng confidence at nakakatulong ka na matindi sa kanila. Amen? So ang ministry, ang pagsiserve sa Panginoon at pagtulong at pag-akay sa ibang mga tao, hindi po pagalingan, kundi pahambolan. Mayroon bang word na pahambolan? Parang wala, no? Kundi, kung paano ho tayo nagiging totoo sa ating mga pinagdadaanan sa ating buhay. Amen? Halimbawa po, kung prangka tayo dati at nakakasakit tayo, ngayon maging prangka ka sa totoo. Sabihin mo na prangka, kasi ito yung tama talaga eh. Pasensya na kayo ha. Hindi ko mapigilan yung sarili ko, pero yun yung talagang totoo sis. At alam mo, maraming mga tao, gusto nila yung prangka na totoo at nakakatulong. Amen? Tanungin mo yung katabi mo, prangka ka ba? Natama. Natama dapat ha? Now, the reason kung bakit ko po sinasabi that people are not helped by your strength, but through your weaknesses na honest mong sinabi is this. Because they will see that if God can restore a sinner like you and me, He can help. And He will help them find freedom from their hurts, hang-ups, and habits. Pag tinitingnan ka nila at umaakyat ka sa pulpito o di kaya naglilid ka ng cell, nagsishare ka ng gospel, naglilid ka ng campus, naglilid ka ng life groups, ang nakikita nila, sabi niya, nabago nga yung mokong na to eh. Ako pa kaya? Amen? Ito nga inayos ng Panginoon eh, di ba? Dati-rati, hindi ganito to eh. Pero ngayon, kung binago nga siya ng Diyos, ang nasasabi nila at naisip nila sa kanilang sarili, may lalo ako. Ang pangwalong choice po is all about sharing choice. Sayang po ang mga pinagdaanan natin kung hindi natin ito ipapagamit sa ating Panginoon. Recovery is evident when you begin to say to yourself, how can I help others? Ang totoong recovery o pagbabago ay pag nagsimula ka ng magtanong sa sarili mo, paano kaya ako makakatulong sa iba? You see, mga kapatid, no? If you keep on talking about your hurts, you will be hurt always. Alam mo, sinaktan ako niyan eh. Alam mo, pero pag pinocus mo, dinivert mo yung focus mo sa kanya, dinivert mo sa iba para tumulong, makikita mo, kapatid, hindi ka lang nakakatulong sa iba, ikaw din mismo natutulungan nila. Sino dito naniniwala that when you help others, you're also being helped by them? Amen? Amen po ba, mga kapatid? Now, ngayong umaga na to, tatlong bagay pong pag-uusapan natin. Bakit po inaalaw ni Lord ang pain? Paano po natin magagamit ang pain o papagamit sa ating Diyos? At pangatlo, how do you share our testimony or life story? Tatlong bagay pong pag-uusapan natin. So una po, why does God allow our pain? Bakit nga ba tayo nasasaktan? Pwede po ba, Pastor, to live a pain-free world? Yung hindi tayo na-offend, walang mananakit sa atin, walang manloloko sa atin, wala pong mandadaya sa atin. Pwede po ba yung wala na lang tayong weakness, yung wala tayong mga vulnerability o mga kahinaan, yung hindi tayo natutukso. Dahil alam natin, pag natukso tayo, makakapanakit tayo sa buhay ng iba. Pwede po ba yung pastor? Ang sagot po, hindi. Pero sagutin muna natin yung tanong, why does God allow our pain? Now, notice mga kapatid, before I continue now, God is not the source of pain, but He allow the pain sa buhay natin. For a purpose, for a reason. So number one, why does God allow our pain? Number one, because God has given us a free will. Binigyan tayo ng Diyos ng kakayahang mamili. Ang ibig sabihin ng salitang free will, yung kakayahang magdesisyon at pumili ng choice.
Okay? In fact, sabi po ng isang Christian author, the greatest power that you possess is the capacity to choose. Ang pinakamatindi mo po na kapangyarihan ay ang kakayahang mamili. At alam nyo mga kapatid, pag sinabing choice, no, ang pagpili ay choice. At ang hindi pagpili ay choice din yun. Ibig sabihin nun, pinili mong hindi pumili. Ang piliin ng Panginoon ay choice. Ang piliin na hindi sumunod kay Lord ay choice din yun. Pinili mo nga lang yung hindi maganda na choice. So the first reason bakit tayo nasasaktan, bakit tayo nakaranas ng pain, ng hurts, hang-ups at habits sa buhay po natin is because God gave us a free will. Hindi tayo robot, hindi tayo AI, hindi tayo prinogram ni Lord. Meron tayong kakayahan na mamili at magdesisyon sa ating mga sarili. Sabi nila, si Adan at si Eva, tinukso ng Panginoon, tinukso ng Diablo. Bakit pa kasi nilagay ni Lord yung puno na yun sa gitna po ng halamanan ng Eden? Bakit po nilagay, ipinahintulutan niya, pumasok po yung ahas? Kasi ganito yun mga kapatid. You cannot truly love a person unless you have the choice not to love him or to love him. Hindi mo masasabing mahal mo talaga yung asawa mo kung hindi ka namili. Pag wala kang no choice, wala na nga, no choice pa, di ba? So ibig sabihin mga kapatid, ang choice o free will ay nagpapakita po ng pagmamahal o pagpili po ng tama. Basahin natin yung verse na to. Sabi po dito sa Genesis 1:27, this is actually a debate, a very controversial verse. Sabi dito, God created man in His own image. Sa Latin po, ang ibig po sabihin ng image na yan ay imago Dei. Imago Dei. No, may bandang ganyan, di ba? Ang ibig sabihin po ng imago Dei is made into the likeness or image of God. Now, marami nagsasabi, so ibig sabihin, Pastor, ang mga tao na nilikha ng Panginoon ay kawangis po ni Lord. Mali po. It's not a physical image na tinutukoy po dito, but it's more on the attributes or personality. For example, God is love. We have also the capacity to love. God is grieved or sometimes offended. So we have also the capacity to be offended. So yung image na tinutukoy po dito, yung image po na meron ng ating Panginoon in a sense of attributes or characteristic ng pagkatao. Isa po sa image na tinutukoy po dyan ay yung imahe po ng kakayahan na mamili ng desisyon kung tama o mali. So hindi po natin pwedeng sabihin na ako lang to. Hindi, yung kakayahan mong pagpili ay galing kay Lord. Ang problema po, sa kabila po na may kakayahan po tayong mamili sa sarili po, sa buhay po natin, na ito'y nagmula sa ating Panginoon, mas pinipili pa rin po natin ang self-destruction. The image here means choice, free will, or decision-making. Sabihin nyo nga po, choice, free will, decision-making. Now, I'd like you to have a short exercise na gagawin nyo ngayong umaga na to. Balikan natin ito. Last 10 years, ano-ano yung mga choice na pinili mo nung hindi mo pakilala si Lord? Last 10 years to 5 years. Or pwede po sabihin natin, last 10 years to 5 years, na kilala mo na si Lord, kahit kilala mo na si Lord, ano yung mga choices na pinili mo? Now, bakit ko po ito sinasabi? Kasi ito yon. We have the right to choose. We have the right to choose. We can choose good or bad, right or wrong, hindi ka pipigilan ni Lord. Notice po, nung tinutokso pa sila ni Satan, hindi bumaba ang Diyos. God was watching them and looking at them and trying to think na, ano kayang gagawin nila dito? God will not intervene in your free will eh. Pero ikaw ang pipili. Sabi nila pastor, ako naman pumili. Ako na pong bahala. Totoo yan. You are free to choose, but you are never free from the consequences of your choice. Malaya kang mamili, pero hindi ka malaya sa bunga ng pipiliin mo. Amen? Kaya ang sabi ng Diyos, nagbigay siya ng warning. Pwede mong piliin yung tama sa mali, yung mabuti sa maganda, sa masama. Pwede mong piliin ang buhay o kamatayan. Pwede mo nga ako i-reject sabi ni Lord But it's your choice. It's your choice. Sino ho dito, natutuwa ka, binigyan ka ni Lord ng capacity to choose?
Kasi hindi tayo robot, di ba? Maganda po yon. Pero kapatid, okay. Sige, tuloy lang. Okay. It's okay. Our free will is not only a blessing, it could also be a burden. Tandaan lang po natin yan. Pagpapala, minsan ang dala niyan, pag pinili mo yung tama. Pero I'm just saying, kaya tayo nagkakaroon ng hurts, hang-up at habits, it's because our choice also brings a burden to us. Wala tayong dapat sisisihin, kundi sarili lang po natin. In other words, poor choices causes painful consequences. And we make choices that brings pain to ourselves and others. Hindi lang naman ikaw pati yung ibang tao nadadamay. Sabi mo nga sa katabi mo, huwag kang mandamay. Nadadamay tayo sa mali nating pagpili. Tama? Sabi nila, Nay, kahit huwag yun akong pakialaman, ako lang to. Hindi. Madadamay yung nanay mo Pag nakulong ka, dadalawin ka ng nanay mo. Di ba? Pag di ka pumasok, yung nanay mong nakikiusap lagi sa mga teacher, sorry po sir, ito na po yung paso, pasan nyo ng anak ko. Pwede pa rin ba yun? Nagwo-work pa rin ba yung paso? Hindi na, di ba? Hollow blocks na. Hindi po. Wala na. Hindi na nagpapasulan mga teacher. Dahil noon po yun. Toblerone na lang. So why does God allow pain? Hindi po. Biro lang po yun. God has given us a free will. Pangalawa, God uses pain to get our attention. Ginagamit ng Diyos ang mga pasakit na pinagdaanan at naranasan mo sa buhay para makuha po ang atensyon mo. Kasi po, snub po tayo Pag okay po yung buhay po natin nakakalimutan din natin si Lord. O di kaya naman, talagang nakapokus tayo kay Lord. Pero mas madalas po, nakakalimutan natin ang Diyos. Kaya kung minsan po, kailangan padaanin tayo ni Lord sa pain. Now, sabi nila, therefore, Pastor, pain is our greatest problem. Do you agree? Pain is our greatest problem. No. Your greatest problem is not pain because pain is God's wake-up call. Ang pain, parang alarm clock ni Lord yan. Ang tugon mo sa pain is your greatest problem. Kasi kung ang pain ginagamit ni Lord para makuha yung attention mo, hindi yun yung matindi mong problema. Ang matindi mong problema ay paano ka tumutugon sa problema mo. Yun yung matinding problema. Lumalayo ka ba kay Lord? Lumalapit. Gumagawa ka ba uli ng matinding desisyon? Na mali at masama at nakakasira? Or ikaw ay nagsisisi at nagbabalik loob sa ating Diyos? Proverbs 20 verse 3 says, sometimes it takes a painful experience to make us change our ways. Kuminsan po, kailangan po nating masaktan para magbago po tayo. Amen? Amen ba? Makakarinig ka ng ganito pag may dadalawa ko minsan. Alam mo, Pastor, yung mister ko hindi na po umiinom. Bakit? Nagka-cancer na. Praise God. Kailangan magka-cancer. Alam mo, Pastor, hindi na po yan nagyoyosi. Bakit? Kasi, Pastor, yung baga may tama na. Kailangan pa ho ba? Hindi po kailangan Kaya lang, kuminsan po kailangan. Ang pain, pinakamatindi. Alam nyo, nag-uusap kami ni Pastor Aiza nung nagkasakit kami. Sabi ko, ang pinakamatinding pain ni Job, yung nagkabukol-bukol siya at nagkaroon siya ng mga sakit mula ulo hanggang talampakan. Sabi ni Pastora, bakit? Kasi pag naramdaman na ng katawan mo yung sakit, may posibilidad, mumurahin, sisisihin mo na si Lord. Yun yung pinaka-greatest challenge po ni Job. Na to the point, yung banga, binasag niya, kinakaskas po niya sa kanyang mga sugat. Nasa kay Job lahat ng reason para hindi naman ang palataya sa Panginoon, but nevertheless, nagtiwala pa rin siya sa ating Diyos. Mga kapatid, huwag mong hayaan magpadala pa ang Diyos ng pain sa buhay natin para magbago. Pag hindi ka umiinom ng tubig, sino dito hindi pala inom ng tubig? Madidehydrate ka. Mayu-UTI ka, di ba? Pag nayu-UTI tayo, ano makikita mo sa mga na-hospital ng UTI? May mga daladalang tumbler na kagad yan. Aqua Flask. Tapos minsan, ito nakakatawa, magpapayo pa. So, uminom kayo ng tubig para ma-hydrate kayo. Okay. Kasi na-hospital to Kung hindi na-hospital, hindi yan inom ng tubig. Amen? Tama ba?
Sabi mo sa katabi mo, parang ikaw yung topic ngayon. Parang tayo, no? The blessing of pain is that it gets our attention and let us know that something is seriously wrong. Yan yung blessings ng pain. Kasi ang pain po, nagpapahinga sa'yo. Kung ikaw yung workaholic, mapapadapa, mapapahiga ka pag may sakit ka na. Totoo ba yan? Totoo po ba yan? The moment na may pagka, okay, kaya pa. Ayan, umiika-ika na. Sunod, gumagapang na eh. Ibig sabihin po, God's wake-up call po siya that there's something wrong sa buhay at sa system po natin. Ilan pong system meron ang katawan ng tao? Ilan? 9 or 7? 9, di ba? Nervous system, respiratory system, ano pa? Digestive system, and then? Okay, sige, kayo, magaling na kayo. Tama na, hindi ko rin mamemorize. 2 Corinthians 7 verse 9, I am glad, not because it hurt you, but because the pain turned you to God. Ang galing, no? Hindi ako natutuwa. Bakit? Na nasaktan ka, nagpapasalamat ako kay Lord. Bakit? Through this problem and pain, bumaling ka sa ating Panginoon. Sino po dito nakaka-relate? Dahil sa problema, kaya ka nandito ngayon. Amen? Nobody likes pain. Sino ba naman may gusto sa pain? But God uses pain to get our attention. Kasi kung hindi ka masasaktan, kung hindi tayo masasaktan, hindi ka pa magpapakumbaba at hindi lalapit sa ating Diyos. Napansin niyo po, when we are in the deepest pain ng ating buhay, di ka lang nagpipray, lumuluhod habang nagpipray. Iba po ang prayer when you are in pain. Totoo ba yan? Iba ang prayer pag matindi po ang pinagdadaanan natin. May obligasyon tayo na dapat gampanan. Jonah chapter 2 verse 7. Si Jonah matigas ang ulo, di ba? Tumakas, lumayo, sumuway sa ating Diyos. Tinapon sa dagat, nilulon ng malaking isda. At nung siya po'y nilulon, nasa loob ng isda, ito yung prayer niya. Nung nawala lahat sa akin ng pag-asa, ibinaling ko ang aking isipan muli sa iyo, Panginoon. Binaling ko ang aking isipan muli sa iyo, aking Panginoon. Mahalaga pala minsan ang pain. Recipe din po siya ng success at restoration sa buhay po natin. Amen ba? Pangatlo, why does God allow pain? God uses pain to teach us to depend on Him. Ginagamit ng Diyos ang mga pasakit, ang mga hurts, hang-ups, habits, para po magtiwala tayo ng lubusan sa ating Diyos. Sabi po ni Paul, si Paul po pagdating sa pain, master po siya. Marami siyang may ikukwento po dito. Sabi ni Paul, we were really crushed and overwhelmed. Hindi lang po may problema ha, pinipipa ha. Crush overwhelmed. And so how powerless we were to help ourselves. But that was good, for then we put everything into the hands of God who alone could save us. Nangyari na po ba sa buhay niyo yung ganito? No? Alam mo, wala nang mangyayari. Alam mo, wala nang tutulong eh. Ang nasambit mo na lang, Lord, ikaw na lang po talaga pag-asa namin. Ikaw na lang talaga, Lord, tutulong sa amin. Nangyari po sa inyo yan, mga kapatid. Ang kwento ko kasi dito ni Pablo, nakasakay po sila sa barko, binagyo yung barko, na-shipwreck yung barko, munti ka na silang malunod. At ang prayer po ni Paul, Lord, ikaw lang po talaga makakapagligtas sa amin. Have you ever felt that way na wala ka ng resources, naputol na lahat ng mga taong tutulong sa'yo, tinalikuran ka na? Mga kapatid, I have a good news. You will never know that God is all you need until God is all you've got. Pag meron ka pang malalapitan, hindi ka lalapit ng buo sa Diyos eh. Pero pag tinanggal ni Lord lahat ng pwede mong lapitan, dito mo marirealize, si Lord lang talaga ang kailangan mo sa buhay. At mga kapatid, marami sa inyo dito makakapagpatotoo, when God is all you've got, God is more than enough sa buhay mo. Sapat siya at tama siya at siya lang talaga ang kailangan mo sa buhay. At alam niyo po si Lord, hindi nagpipil. Talagang mapapatunayan mo. Sabi ni Lord, kanina pa kita inaantay anak. Hindi siya nagmamayabang na nagsasabing, sabi ko sa iyo, lumapit ka sa akin eh. Bagkos lovingly papaalala sa ni Lord, anak, alam mo naman na ako lang talagang pwedeng tumulong sa iyo. Paulit-ulit, ganyan po ang pagmamahal ng ating Panginoon. So therefore, without problems, pag wala ang problema, we will never learn that God is the only real problem solver. Pag wala yung problema, hindi mo mapapatunayan ang Diyos ang tumutulong sa iyo. Amen? God allows pain to teach you to depend on Him. Sasandal ka talaga kay Lord. Amen. Psalms 119 verse 71 says, the suffering you sent me was good for me.
Sino ba namang tao magsasabi ng ganito? Praise God! Nagka-problema ako, nalugi ako. Praise God, wala na akong pera. Pero ganun ang sinasabi ni David dito. Sabi niya, the suffering you sent was good for me, for it taught me to pay attention to your principles. Hola pa sa atin, nakita po ni David yung mga bagay na hindi niya pinapansin. You know what? Pag hindi nakuha ni Lord yung attention mo, kukunin ka niya sa mga masasakit na pagkakataon at pamamaraan. And this time, solong-solo ka ng ating Panginoon. Amen? Take away truth po natin. The truth is, there are some things we only learn through pain. Because pain help us learn to depend on God. Pain, pressures, and problems are one of life's greatest teachers. Alam niyo po, pinakamatinding teacher, yun pong masungit, strict, at disiplinado. Marami po tayong teacher po dito. Andyan si Ma'am Dayan, si Teacher Macy, si Teacher Sherin, saka si Teacher Future Principal, Brother Eric. Pero pa ba tayong teacher na nakaligtaan po dito? Sino pa mga teacher po dito? Yung po mahilig magturo, yung bilhin mo ko niyan. Teacher yun eh. Okay. Alam niyo ba, mama ko teacher din? Mama ko teacher. Hindi po sa pagmamayabang ha, marami nagsasabi, Bert, pag nakikita kami, pinaka-favorite kong teacher yung mama mo. Talaga. Strict eh. Yung bang, sino dito may teacher po yung hindi ka makahinga pag nandyan siya? Meron ka, natawa si Jenna eh. May teacher po kayo na, kanug ka, joker ka, ganun ako eh. Joker ako eh, talagang palatawa. Pero pag dumating na po yung math teacher namin, parang, feeling ko parang dilubyo ng buhay. Sabi nga ng mga kaklase ko, magpatawa ka, sige, magkulit ka. Sabi ko, wag, baka tawagin ako. Basta math na po, hindi na po talaga makakilos. Naalala ko, nahuli pa ako ng teacher ko. Anong ginagawa mo? Nagbibilang po ako. Ba't nakahubad yung paa mo? Binibilang ko po pati daliri ng paa ko. Mahina po talaga ako sa math eh. Pero isa po sa maaalala ko po, yung teacher po talaga na matindi, strict at disiplinado. Ang problema po, hindi mo gusto, pero sabi ni Lord, siya ang teacher na kailangan mo. Para matuto at magbago ang ating mga buhay. Kaya sabi po ni David, nakabuti sa akin ang mga problema. Sabi nga po sa katabi mo, nakabuti sa akin ang problema. Kung yung katabi mo may problema, sabi mo sa kanya, buti nga sa'yo. Kasi sabi sa verse, di ba, nakabuti sa akin ang problema. So ibig sabihin, buti nga sa'yo. Nagka-problema ka. Bakit? Para maalala mo ang ating Diyos. Amen? Amen. Palakpakan niya po natin si Lord sa buhay po natin. Pang-apat, God allows pain to give us a ministry to others. Pinapahintulutan ni Lord ang pain para magkaroon tayo ng ministeryo sa iba. Pain actually makes you humble, sympathetic, and sensitive to others. Kung dati po mayabang tayo, wala tayong pakialam. Lalo na nung pandemic, naalala ko may dinalaw po ako, may COVID sila. Pastor, di po kayo natatakot? Sabi ko, hindi ako natatakot kasi galing na ako sa COVID eh. Alam ko yung pakiramdam na nag-iisa, iniiwasan, walang nagdadala ng pagkain, walang kumakausap. Alam niyo po, dahil ginawa ko sa kanila yon, ginawa rin po nila yun sa kanilang kapitbahay. Pag mayabang ho tayo dati at insensitive tayo sa needs ng iba, papadala si Lord ng pain para ma-realize mo, anak, kung wala kang pakialam sa iba, tingnan mo nung nagkasakit ka, ang daming may pakialam sa iyo. It prepares you to serve God and people. Amen? 2 Corinthians 1 verse 4, why does He do this? So that when others are troubled, needing our sympathy and encouragement, we can pass unto them the same help and comfort God has given us. Bawat tao, pakita na lang natin ang pagbagsak, yung principle, nangangailangan po ng tulong ng iba. Pero ang kailangan po nila, yung hindi po perfect, ang kailangan nila, kagaya mo at kagaya ko, na kahit sa kabila ng kahinaan, bumabalik at lumalapit ka rin kay Lord. Amen? Ang church na to hindi po para sa perfect na tao. Para po to sa mga weak, humble, and honest sa weaknesses nila at kaya silang gamitin ng ating Diyos. Sabihin mo nga sa katabi mo, tapikin mo, gagamitin ka ni Lord na matindi. In fact, pag mas matindi ang problema, mas matindi ang ministeryo na paggagamitan sa iyo ni Lord. Amen? God wants you to recycle the pain in your life to help others. Pero kailangan mong maging honest muna. Kailangan mong maging honest. Kasi pag hindi ka honest, you try to pretend that you're okay, you're good, wala kang kapintasan, hindi ka magagamit ni Lord.
Hindi sila makaka-relate. Mas nakikinig yung tao pag nagsisimula ka na magkwento ng kapalpakan at kahinaan mo, pero sa dulo, paano ka binago ng ating Diyos. Pero pag nagsimula ka magkwento, alam mo, simulan ko nga po sa yaman ko. Una po, itong suot ko na to, yung belt ko na to, 10,000 pesos ito. Pag lingon mo, wala ng tao. Wala na nakikinig. Bakit? Ang yabang eh. Di ba? Pero simulan mo sa kahinaan, simulan mo sa pinagdadaanan mo. When you share your story, this is very good. When you share your story, it not only gives hope to others, it also brings healing to you. Amen? Totoo po ba yun? Habang tumutulong kang magpagaling sa iba, napapansin mo, gumagaling ka rin. Kasi ganun po ang katangian ng pagre-recycle. So wag niyong hayaan na si Satan lang ang nakakaalam at nakakarinig ng kahinaan at ng pinag-adaanan yung problema. Ikwento nyo to sa iba. You can even share it to the church upang makita nila God can transform our pain and can use it all for His glory. Noong anniversary, ginamit ko yung illustration na to. Ito po si Bishop Eli Mercado. Ito po si Bishop Jonaver Luklukan. Na-meet po kasi namin sila sa isang convention. Sinama po ako ni Bishop. Dapat po, si Pastor Randel ang mag-represent. Pero dahil hindi siya available, ako yung secretary, pinasama ko. Sabi ko, naku, jackpot pa po ako. Kasi po, ang registration, 15,000. Naka-hotel po kami. Sabi ko, hallelujah. Buffet po sa umaga. Sabi ko, parang hirap mag-focus sa Word of God pag puros pagkain na nasa paligid mo. Pero anyway, na-meet ko po. Grabe po, star-studded. Nandun si Peter Tanchi. Nandun po yung youth pastor po ng CCF. Nung tinignan ko, sabi ko, parang wala naman kaming pinagkaiba. Parang ano lang parang mas pogi. Isang paligo lang yung kay Na-meet ko si Pastor Jonaver Luklukan. Si Pastor Jonaver po ay wasak po ang buhay. Let's show that picture po. 1990s po, yung kanyang nanay, drug queen sa Rizal. Hinahanap po siya ng pulis. Bakit? Kasi nung nakulong na po yung nanay at tatay niya, sila po nasa edad na 14, hinahanap sila ng pulis kasi ang feeling po ng mga pulis, mga accomplice po sila, yung buong pamilya po nila, involved sa drugs. Alam niyo po, nakulong yung mama niya, tapos yung mga kapatid niya, mga anak ng nanay nila, nasa labas, parang magkakahiwalay sila. Ang nangyari po sa nanay po ni Bishop Jonaver Luklukan, nung nakulong po siya, na-meet po niya isang pastor sa kulungan. Wala siyang time kay Lord sa labas. Ngayon, may time na po siyang mag-cell group sa cell. Joke po yun. May cell group talaga doon. Miss cell group. Literal cell, di ba? So, na-meet po niya yung pastor. Alam mo, sabi niya sa pastor, Pastor, ipangako niyo po, hahanapin niyo po yung anak ko. Kasi po, pastor, pag hindi niyo po sila hinanap at ampunin niyo po, pastor, mapapahamak sila, magiging ganito yung buhay nila. Sa hawak na Diyos, tinutuo po ng pastor ang kanyang pangako. Ang hirap hanapin. Nahanap po niya sila, Bishop Jonaver Luklukan. At dinala po sila sa church at ang sabi po ng pastor ko, anong kakainin namin yun? Hindi nyo kakainin ninyo. Pero pangako ko sa inyo, hindi ko kayo papabayaan. And mga kapatid ni Bishop Jonaver Luklukan, kasama po siya, nagsimula silang manampalataya sa ating Diyos. Nakakilala sa Panginoon. At nung nakakilala sa kay Lord, nagsimula po siya mag-work sa FABC, doon sa may Karuhatan, sa may likod ng PBS College of Bible, as janitor. Pero kumakanta-kanta na rin po siya. Minsan may na-meet po siyang isang mayamang babae at ang sabi sa kanya, parang ikaw yung kumakanta, kaboses mo eh. Opo, mami. Sabi niya, nag-aaral ka ba? Hindi nga po, mami. Sabi niya, may pagmamayari akong school. Gagawin kitang teacher. Sabi niya, ma'am, nagjo-joke po yata kayo. Paano po ako magiging teacher? Di naman ako graduate sa pagiging teacher. Sabi niya, huwag ka mag-alala, ako may-ari ng school. Kaya kong gawin yon. Huwag ka lang maingi doon sa mga teacher. At nakapasok po siya as teacher. Minsan po yung nagkasakit po siya. Ang sabi niya sa kanyang sarili, meron pa kayang magmamahal sa akin. Meron pa kayang tao kaya na may nag-check up sa kanyang doktora. Pakita natin yung picture. Ang kanyang misis, si Pastora. Sabi po niya sa kwento lang po niya, pagkalipas daw po ng ilang linggo, pinakasalan daw po siya ni doktora. Pinakasalan talaga siya. At sila'y nagkaroon ng isang magandang pamilya. Si Bishop Jonaver Luklukan ay kumanta ng kantang Grabe, Todo-Todong Pagpapala, Diyos ng Himala, Born Again, Iba Ka Na, Umayos Ka. At siya po yung nag-host every Friday ng Papuri Edition. Kung kayo po nakikinig, siya po yung boses po doon.
Ang isang taong wasak dati ang buhay, binigyan ni Lord ng bagong pasimula. May pag-asa. Kung may pag-asa po siya, may pag-asa po tayo. Amen? Kinanta po niya yung kantang, grabe. Next slide tayo. Grabe ang naranasan ko, pagising pa lang sa umaga hanggang sa pagpapahinga, grabing bless ang buhay ko. Sabi mo nga sa katabi mo, bless ka ni Lord eh. Hindi ka dapat na magmukmuk. Bless ka. Amen? Amen? Ang ginawa po niya, bumalik po siya sa jail ministry. Let's look at the picture. Babae, lalaki, nasa likod po yung mga lalaki. Continuous na pag-share ng gospel. Sabi ni Bishop Eli, kontakin mo yan, Albert. Kailangan ma-meet natin yan at mag-speak yan sa isang gathering ng Zion. Na-contact po namin siya. At piniprepare po natin yung opportunity na makasama po natin siya sa araw na yon. Dahil siya po ay isang bata rin po dati na palaboy. Next slide po tayo. Tinutulungan po niya yung mga bata na umabot sa mga tao. Next slide po tayo. Ang isang dating sira ang buhay, pamilya ng drug addict, sino mag-aakala? Ngayon ay isang pastor na nagpapatotoo. Hindi na kanyang perfection, kundi ng mga ginawa ng Diyos sa buhay niya. Mga kapatid, can I just be personal to you? Hindi ko po alam kung anong ginawa sa'yo, anong nangyari sa'yo. Hindi ko alam yung kwento ng buhay mo. Hindi ko alam kung anong pain na meron ka ngayon. Pero pwede bang sabihin ko lang sa iyo yung verse na to, just like Joseph, pwede mo bang sabihin sa sarili mo, you intend it for bad for me, but God intended it for good. Masama ang plano ng iba laban sa iyo, pero ginamit ni Lord ang kasamaan na yon para mapabuti ang bawat isa po sa atin. Napakadakila ng ating Diyos. And can I give this takeaway sa inyo? God is bigger than anyone who hurts you. So sa mga nanakit sa iyo, mas dakila ang Diyos doon. Huwag kang mag-focus sa Kanya. Huwag mong isipin yung mga nanloko sa iyo. No matter what other people have done to you, God can recycle it and use it for good. Because God never wastes a hurt, but you can waste it if you don't learn to share it. Masasayang po pag hindi natin pinagpatotoo. How can we use our pain to help others? Paano natin magagamit ang ating pain para makatulong sa iba? Ang simpleng sagot po dyan is to share your story. Everybody say, share your story. Sa Facebook, sa gathering ng reunion, sa barkadahan, sa kainan, kung saan man kayo naroroon, ikwento mo lang simple. Alam nyo, pag may narinig kayong kwento, nagtatawanan sila, sabihin nyo, yung mga bagay na ganyan, naranasan ko rin yan, pero sa biyaya ng Panginoon, nalagpasan ko yan. Ang reason po kung bakit tayo dapat mag-share, because as a Christian, ang sabi po sa Bible, we must always be prepared to give an answer. Responsibilidad natin yan. Hindi yan trabaho ng pastor, trabaho natin ng bawat Christian yan. May magtatanong sa atin, they will ask us for the reason of the hope that we have, always be prepared to give an answer. Wag kang hayaan na mas madaldal yung unbeliever sa'yo. Wag mong hayaan na mas madaldal yung green-minded kesa sa'yo. Kailangan ikaw yung mas makwento at ikaw magsasagot. Ganito po ang ginawa ng Diyos sa buhay natin. You need to be prepared to give an answer to the question, how did you make it? How did you keep from relapsing? How did you recover? May magtatanong sa'yo, paano nangyari? Anong ginawa mo? At pag nasagot mo po iyon, mga kapatid, sa biyaya ng Diyos, makakilala sila sa Panginoon. And this time, yung pain mo, ni-redeem ng ating Panginoon. May mission ka sa ating Lord, and you need to accept that mission. And it's called Great Commission. Alam na po natin yung Great Commission, Matthew 28:18. Mga kapatid, hindi lang po sa pagsisel, hindi lang po sa paghayo, ito rin po'y pagpapatotoo sa ating mga kapitbahay, sa ating mga magulang, sa ating mga kapamilya, sa ating kapatid. Bro, hindi relihiyon ang sinasabi ko sa iyo. Ang sinasabi ko sa iyo, kilala niyo ako. Kilala mo ako kung paano ako binago ni Lord. Hindi relihiyon nagbago sa akin. Ang Diyos na nagmamahal sa atin. Ang responsibilidad natin magkwento, ang magbabago ng puso, trabaho ni Lord, hindi natin trabaho. Amen ba, mga kapatid? The moment you become a believer, you become a missionary. Sabi mo nga sa katabi mo, you're a missionary. Alam niyo po ba yun? Kung ikaw ay teacher, sa dulo po ng pagtuturo mo, you share your testimony. Naalala ko nung bata pa po ako, may teacher pa ako, hindi ko alam kung totoo eh. Nakagraduate daw po siya sa pamumulot ng pagkain sa ilalim po ng sahig.
Ngayon po, na iniisip ko, paano kaya niya nakakain yun? Ikaw marumi po yun. Binalikan ko po yung teacher na yon doon sa Leyte. Totoo nga po. Totoo talaga, hinuhugasan po niya yung mga pagkain na nahuhulog. So mga kapatid, may mission po tayo. Sino ka man, ano man yung profession na meron ka, you can share your testimony without sounding like a churchy Christian. Hindi ka kailangan maging mukhang relihiyoso, ikwento mo lang ng totoo kung sino ka. Ganito yung buhay ko. At binago ko ng ating Diyos. Amen? Reaching out to others with the good news of how God has changed our lives is not always easy or welcome, but we are blessed when we carry out the mission God has given us. Ang challenge po dito mga kapatid is, pakibasa natin to, God wants to use you. Everybody say, God wants to use you. Share your story to someone else this week. This week po. Share your story to someone else this week. Now, paano mo i-share? 3 bagay. Ikwento mo, sa isip nyo lang, o picturean nyo lang po ito. Bago ko na-meet si Jesus, ganito buhay ko. Kilala nyo ako. Lasengo, chick boy. Okay? Sino ho dito chick boy? Pwede sa chick, pwede rin sa boy. Parang corny na masyado yung joke na yun. No? How you encounter or met Jesus. Paano mo nakilala si Lord? And then, ang buhay ko ngayon na nakilala ko ng Diyos. Pwede mo ikwento yun. Simple lang po na pagpapatotoo. Alam niyo po ba na ang Kramer family is a Christian family? Kilala niyo po ba sila? Doug Kramer, saka ang pangalan ng asawa ni Doug Kramer? Christian po sila. At nag-share po talaga sila ng gospel. Even sa mga vlogs po nila. Kaya no wonder po talagang blinas sila ng ating Diyos. Very quickly, how do we share our testimony? Pakibasa po na mabilis. Number 1, be humble. Be real. Huwag mag-lecture o makipagdebate. Highlight Jesus, not yourself. And then, give practical steps. Consider your audience. Show them your progress, not perfection. 7 steps na napakaganda. Maging humble po tayo. Maging totoo, hindi po yung nagpipretend po tayo na hindi naman tayo dapat. At huwag makikipagdebate. Now, as I close, gusto ko pong panoorin po ninyo paano ginamit ni Lord at nagpagamit sa Diyos ang isang babae na sa kabila ng kanyang pangit na nakaraan ay ginamit siya ng Diyos, transform siya ng Panginoon para ma-save, hindi yung isang tao lang buong kabaryo niya na bago talaga. So I'm talking about the Samaritan woman. Sino po nakakakilala sa Samaritan woman? Saan po sa verse, sa Bible ang Samaritan woman story? John chapter 4. So, ito po, lalagyan po natin ng soundtrack kasi po, modern po tayo ngayon. No? Ang babaeng ito ay may 7 asawa at hindi po niya totoong asawa yung kanyang kinakasama. Sira ang buhay, kunwari lang siya nag-iigib ng tubig, pero actually po, she was looking for something that would satisfy her until she met Jesus. At alam ni Jesus yung buhay niya. Pero sabi niya, hindi ako na-offend, hindi ako nasaktan. Bagkos, lalo akong nagkaroon ng transformation sa buhay. At ang ginawa po niya, iniwan niya yung kanyang jar that symbolizes her old life. Pumunta siya sa kanyang bayan at ikinuwento niya, sabi niya, magmadali kayo. Minamit akong isang tao na alam niya kung anong mga ginawa ko. Siya kaya ang Messiah? At nagsipuntahan po ang mga taong ito papunta kay Jesus. Let's watch this video. Okay? Ang pamagat po ng video na to ay, How Did You Know? How did you know? Let's watch this video po. So well, the day that you came into my life, you asked for my name. You had the most beautiful smile.
Ipakita nga lang po natin yung verse sa dulo kung paano po nagbago yung mga tao. You know what, no? Maybe some of us, this is your story. Hindi ho tayo karapat-dapat. Sino ba naman ang karapat-dapat? Pero naniniwala po ako na wala pong karapat-dapat. Pero ang grace ni Lord, it makes us worthy sa harapan po niya. Alam niyo po ang naging resulta. Let's show this verse, no? Hindi, doon na tayo sa dulo, sis. Sa pinakadulo. Okay, many of the Samaritans from that town believed in Jesus because of ano? Woman's testimony. Pagbalik po niya sa kanilang bayan, alam mo sabi ng ano? Jesus told me everything I ever did. Sabi niya, alam niya yung mga ginawa ko. Alam niya yung relationship ko na 7. Alam niya yung kahinaan ko. And yet, I felt love. Naramdaman ko na mahal ako ng Panginoon. Mga kapatid, sa umagang ito, never miss the opportunity and the potential or the power of the testimony na meron ka sa bawat isa po sa atin. As we sing this song, tayo po'y tumayo. Tayo po ay yumuko, close our eyes. Sino po dito ngayong umaga na to, you want to be used by the Lord? Gusto mong magpagamit, maglingkod sa Diyos? Can you please raise your hand sa Panginoon? Taas mo yung kamay mo. Panginoon, sabihin mo, Lord, change me, help me. Heal me, O God. Yung healing mo, magmumula sa ating Panginoon. Sa umagang ito, sino dito ready po na i-declare si Jesus everywhere? In the workplace, in the office mate, in the campus, in your neighbors. Huwag mong isipin na hindi mo kaya. Isipin mo, kaya ni Lord. Kaya ni Lord. As you lift your hands to the Lord, let us pray. Panginoon, we yield unto you and we accept the mission, Lord, to share the good news of the gospel of Jesus Christ. Panginoon, sa kabila ng aming mga kahinaan, alam namin, Lord, hindi niyo po tinitingnan ang aming mga nakaraan. Ang tinitingnan niyo po ang aming kinabukasan. Lord, alam namin, may magandang nag-aantay sa buhay ng bawat isa po sa amin. Huwag niyo pong payagan ang kaaway ang dyablo na sabihin, hanggang dito ka na lang. Kagaya ni Bishop Jonaver Luklukan, may magandang pamilya, may magandang ministeryo na nag-aantay sa amin dahil nagpapasakop po kami sa inyo. And Lord, help us, Lord, to recycle our pain. We give it back to you. Kayo po ang mag-ayos nito. Kayo po ang gumamit nito for your greater glory, for your greater good. Panginoon, nakakahiyaman, pero Lord, dahil inayos nyo na ito, hindi na kami nahihiya. Kasi kwento na lang ito, Panginoon. Dahil ang kwento ng aming pangit na nakaraan, nilinis, pinatawad, binago, at pinagpala nyo na, Panginoon. And so, Lord, we thank you. We accept that we are your missionary. We will share your word this week, these coming days. Ipagpapatotoo namin, hindi yung galing namin. Hindi namin i-highlight yung sarili namin. I-highlight namin kung gaano kabuti ang aming Diyos sa amin. In Jesus' name we pray. Lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Come on, let's give God